Hello mga kabahag! Kamusta po kayo dyan? Sana lahat kayo ay okay. Today ay gagawa tayo ng crab salad. At ang dish na ito ay ituturo ko kay Consi Marvin Almanon. By the way, pinatitikman ko nga pala ito dito kila Mrs. Montenegro, Bunker, at Gusto TV. Sila kasi ang unang dumating dito sa aming Christmas party. So eto at hahatulan na ng Gusto TV. Ayun, approve daw. Yummy at ang sarap ng kick ng anghang. O siya, umpisahan na natin. Eto at magtatrabaho na kami ni Consi Marvin. Lilinisin namin itong alimango. Ang gagawin natin, bubuksan natin yung talukap, tatanggalin yung hasang. Ayan, nakikita nyo, yun yung tinatanggal ni Consi Marvin. At pagkatapos matanggal ang hasang, tatanggalan ko naman ang kuyamit at saka yung mga sipit. And by the way, ihihiwalay din natin dito yung atikaba or yung tinatawag sa inyong taba ng alimango. Gagawin natin siya mamayang aligi rice. So ayan, nakita nyo yung ginugupit ko na yan. Iyan yung mga taba ng alimango na ihihiwalay natin. So eto at sinusort out na natin. At ayun, ginugupit ko na rin yung kuyamit nitong alimango. At yung sipit, ihihiwalay natin yan. So eto, ang tataba ng mga nabuksan ni Consi. Ayan, ganyan lamang maglinis. Ganyan ang ginagawa namin kapag nagpe-prepared ako ng crab salad. So yung nakikita nyong portion na yan, ayan yung taba na grabe, color orange at parang hindi ko kayang kumain ito. Lalo na kung mataas na ang level ng ating cholesterol at may history tayo ng high blood. Ingat po tayo dito. Medyo kakaiba po itong dish na ito. Sobrang yummy at mabilis makatrigger ng ating hypertension. Kaya iba yung ingat lang po. So eto at halos marami-rami na rin kami nabubuksan ni Consi. Ayan, nakabukas na naman siya ng color orange yung atikaba. Medyo magastos ang dish na ito kasi unang-una, yung yield ng 1 kilong crabs nyo, unti lang yung makakakain. And the best part naman ito, yung taba na tinatanggal natin, pwede natin siyang gawing aligi rice. Ayan, ang tataba niyan talaga. Oh. Grabe, color orange. Solid ang mga alimango na dinala ni Consi Marvin. By the way, ihahanda nga po pala namin ito mamaya. Christmas party kasi namin. Yung mga vloggers po na nandito lang na malalapit, welcome na welcome po tayo. So eto at hinihimay ko na ng isa-isa. At pagkatapos naming malinis, eto pakukuluan na namin itong crabs na tinanggalan natin ng kuyamit at saka yung taba. Mabilisan lamang po to. Ilang boil lamang ay, ilang segundo lamang ng boiling, pwede natin tanggalin. Eto at nagkakasayahan pa kami ni Consi. Sinasayawan namin habang hinihintay namin. A matter of 2 to 3 minutes, okay na to. Depende po sa doneness na gusto nyo. So eto, half cook lang yung ginawa namin. Kasi press naman po yung alimango na dala ni Consi. So ayan, pull out namin dito and after that, set aside na. So eto, the moment of truth, titimplahan na po namin. Maglalagay tayo ng tinadtad na siling dabuyo. Ito ang nagpapasarap dito. Lalagyan din natin ang 2 tablespoon ng fish sauce. At lalagyan din natin ng 5 buong kalamansi. Kung walang kalamansi, pwede rin po ang lemon. Ito po kasi ang magbibigay ng sarap. Kung tatanungin niyo naman ako kung wala pa rin kayong kalamansi or lemon, hindi ko pa nasubukan kung pwede ang vinegar. Pero I think okay din yan. So eto, matapos pigaan, lalagyan natin ng artificial honey. Artificial honey ang ginagamit ko kasi yung mga local at saka yung mga wild honey, medyo may asim, may kakaiba siyang aroma na ibinibigay. Kaya hindi nagugustuhan ng mga kumakain. So eto, naglagay na rin ako ng celery. Kanina, naglagay din tayo ng white onion. At pagkatapos, syempre, haluin natin ang may kasamang pagmamahal. So eto at halos ready na ang ating crab salad. At syempre, titikman na ni Consi. O, ingat lang po tayo ha, no double dipping. So yung pong mga nanonood dyan, yan, nakita nyo naman, yung chef spoon ko, 2 po yan.
Kaya kung nakikita nyo na ginagamit ko to, hindi ko po ito idinadaw-daw. Dalawa po palagi ito. So, para po sa mga nagtatanong sa amin yan at nagko-comment na double dipping, pinauunahan ko na kayo na dalawa po ang aking chef spoon. Galing po yan sa National Blade. At eto syempre, ipiplating na natin. Nakita nyo naman. Kung andito lang kayo, amoy na amoy nyo yung kick ng siling labuyo, yung amoy ng kalamansi, yung amoy ng celery. Ayan, lalagyan pa rin natin ng tinadtad na dahon ng celery. So guys, ano pang hinihintay nyo? Attack! Titikman na natin si Mrs. Montenegro at si Bunker ang unang tumikim. Ang sabi ni Mrs. Montenegro, maanghang pero masarap. Ang sabi naman ni Bunker, okay lang sa kanya. Ganun yata talaga mga kabahagno. Iba-iba kasi ang level ng spiciness na ating pwedeng matake. So kung tayo ay taga Bicol, mas mataas ang tolerance ng mga kapatid natin dyan sa Bicol. I'm sure magugustuhan nila ito. At kung kayo ay nanonood pa at bago sa inyo ang dish na ito, comment naman dyan para alam ko kung saan nakarating ang ating crab salad. And by the way, gusto nyo bang malaman ang kwento ng crab salad? Ating alamin. Sinasabi ng mga historian noong 1800, nagsimulang maimbento ang crab salad. At mas lalo pa itong naging popular or hype noong 1930s at tinawag nila itong Crab Louis salad na isineserve naman dito sa Davenport Hotel. At ang creator ng dish na ito walang iba kundi si Chef Edward Martieu. Very popular ito sa Seattle noong mga panahon na yaon. At nasulat sa article ng The Seattle Post at sinabi nito, a trip to Seattle without a piece of crab a la Louis is like a Paris without the Eiffel Tower. Grabe ang kanyang pagkakahalintulad dito. O siya, back to business na tayo. Enjoy na natin itong dinner. Tahimik ang mga content creator habang sila ay nagkakamay. Grabe, ang saya at ang sarap. Ayan, si Bill ng Napadaan Channel at si The Good Mangyan. Eto, at dumating na rin si Mindoreñang Mangyan. All the way yan from Rojas. So, paano guys? Thank you for watching. See you on my next video.